Swine, baboy, yun, mga ganon. Canine, aso, feline, pusa. So, avian, ibon. So, base doon sa sinabi ko, naalala nyo, di ba, yung air sacs na nakapalibot sa buong katawan. Kaya sinasabi nila, mas efficient huminga ang ibon kaysa sa tao. mas magaling sila huminga kaysa sa atin. Ganun yung ibig sabihin. Ito yung mammals kasi tayo yan, mammals. Mga tao, aso, pusa, ganyan. Magaling silang huminga dahil dun sa air sacs. Kasi isipin nyo nga na ma-maximize nila yung oxygen. Tapos yung oxygen, ginagamit nila para, yun, makalipad ng mahahaba, matatagal na distansya. So, dahil din doon, nakita niyo naman yung anatomy, di ba? Yung picture. Sinasabi nila, mas sakitin ang kalapate sa respiratory system. Agree ba kayo? Ang respiratory illness ang pinaka-common na sakit sa ating alaga. Hindi lang din po sa kalapate, pati din actually sa manok panapon. And yun nga, kung bakit napaka-uso, napaka-bilis nila magkaroon ng respiratory illness. Dahil po yun sa air sacs. Yan, dito ba? Ayan, air sacs. Na yun nga, nakapalibot sa buong katawan. So, mayroon nga, di ba, malapit sa bibig, sa may puwetan, nakapalibot. Kaya yun din, kung pansin nyo, may mga ibon na tumatambay sa mga mauusok na lugar, nagkakasakit din sila. Napaka-sensitive ng respiratory system nila. Yun po ay dahil sa air sacs. Yun, yung daloy ng hangin nga sa maraming pinapasukan ng hangin. Kaya ganun. So, susceptible sila sa toxins, gases, noxious gases, tsaka fine particles. So, of course, yung nakakakos na ng respiratory infection sa kalapati natin, syempre yung mga scientific na mga bacteria, viral, parasite, medyo bihira, tumor, pwede rin, mycoplasma, chlamydia. So, yun yung mga nakakapag-cause ng respiratory illness sa kanila, di ba? Tapos ito, punta naman tayo sa pathophysiology ng sakit na related sa bata, sa kalapate. Para lang din may idea kayo, paano ba nag-uumpisa ang respiratory illness?